ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipin pa ng gobyernong ito. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas nating mahal. Ako po si Ka Eric at kasama natin live on the ground where the action will be taking place. Live from Dumaguete, makakasama natin po ang aking kapartner sa Pilipinas nating mahal, si Ma'am Lorraine Maribadoy, and she will be joined shortly ng ating tagapagtanggol ng maisog hakbang para sa kapayapaan at demokrasya ng bansang Pilipinas, si former Undersecretary Attorney Jing Paras. Ma'am, pagbati ninyo sa ating pagsasama ngayong araw na ito sa Pilipinas nating mahal. Maayong buntag, Eric. Maayong buntag, pinakamamahal kong Pilipinas. Nandito ako ngayon sa Negros, sa may bandang Dumaguete. And I'm really grateful na magkakasama na naman tayo sa isang linggo na naman ng Pilipinas nating mahal, kung saan ipinaglalaban natin ngayon ang ating bansa sa napakadilim na kabanata ng kasaysayan. So maraming salamat. Ayun. Si Ma'am Lorraine po ay sasama sa daluyong ng damdamin at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino sa Dumaguete. Bukas po yan. And we hope that we can join her tomorrow kung makukuha po natin ang travel availability para bukas. Pero aside from Ma'am Lorraine, mga kababayan, samahan niyo po kami at try natin makakonect ngayon kay former Undersecretary kay Attorney Jing Paras. Also live, nandun siya ngayon sa kanyang probinsya kung saan siya naging kongresista din. Attorney Jing Paras, are you there? Welcome sa Pilipinas nating mahal. Inaayos pa natin. Babalikan natin, ma'am, si Yusik Jing Paras sapagkat kakapanayamin natin siya tungkol sa mga mahalagang development dyan na nangyari o naganap sa ilang beses na pagsubok ng mga puwersa ng kadiliman na mapigilan at huwag matuloy ang hakbang ng maisog People's Rally dyan sa Dumaguete City. Let's try again, ma'am. Ma'am, hold your line at nandyan na yata si Yusik Jing Paras. Attorney Jing Paras, welcome sa Pilipinas nating mahal program with Ma'am Lorraine and Ka Eric. Magandang umaga po, mga kababayan. Magandang umaga kay Eric and of course our beauteous former colleague of mine sa gobyerno, Yusek Lorraine Badoy. Magandang umaga po sa inyo. Yes sir, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo, Congressman Jing Paras, at kayo po ay nakabalik dyan sa inyong pinag-ugatang probinsya sa Negros Oriental at marami tayong pag-uusapan. But before anything else, ma'am, pag-usapan natin yung update dyan sa magaganap na hakbang ng maisog rally na kahapon po ay sumambulat ang isang balita na kinansila ng mayor ng Dumaguete City, si Mayor Remolyo, ang naturang permit na ibinigay niya earlier, but kaninang umaga we were informed sa Pilipinas nating mahal na ito'y matutuloy, subalit nag-change ng venue. We would like to take your reaction and update, Ma'am Lorraine, and also kay Attorney Jing Paras regarding this at para marinig na rin at masubaybayan ng ating mga kababayang gustong dumalo at maging sakop po ng ganyang pagtitipon bukas. Ma'am Lorraine, go ahead po. Eric, Jing, as of 10 a.m. this morning, the provincial government has ordered the provincial PNP and directorate to barricade yung Freedom Park. Ang ibig sabihin nun, bawal pumasok ang kahit na sino dyan sa ironically named Freedom Park. No? So, itong Marcos administration na to, napaka-seryoso na ng mga violations niya, no? Sa Bill of Rights, no? Pinakamataas na mga karapatan natin yan. So anyway, our group will file a TRO in court also today. Pero tuloy ang rally. So ibig sabihin, Ma'am Lorraine, before ang reaction ni Attorney Jing Paras, former Congressman Jing Paras, there are now physical barricades being put up by the PNP in a public place, in a Freedom Park.
Yes. Oh, as Yes, ordered by the provincial governor. Ma'am, hold Yes. your line and we will take the reaction ng taga dyan Yes. mismo na naging kongresista, taga-representa ng boses ng mamamayan sa area ng Negros Oriental. Attorney Jing Paras, did you see the physical situation right now as reported by Ma'am Lorraine? At ano po ang inyong gustong ipabatid? Well, I am surprised of that development kasi po I had a chance to speak with my good friend Mayor Ipe Remulio last night. Kasi po I really want to hear from the horse's mouth what really happened, no? Bakit kinansela? And in fact, the good mayor denied that he ever canceled the rally. And on the contrary, it was daw the organizer. Originally, there was an applicant by the name of Samson who himself initiated the cancellation. Then kasi itong Samson at saka a certain Glenn Badoy or Glenn Badon, sorry Glenn Badon, hindi naman sila authorized ng anong tawag nito, ng real organizer. Okay. Ano? So, according to the mayor, he did not receive any application. On the contrary, instead of an application, it was a request to the city police to have policemen be the security of the rally. Pero nagsumulat daw yung police sa kanya, chief of police, na kulang sila ng enough policemen to provide the security. Tapos pumunta yata yung organizer, certain Pinpin, and sabi daw na hindi sila nag-apply, but sabi daw ni Pinpin na hindi na bali, sir, kung walang police, we will just take the risk. So sabi ni Mayor, mahirap yan. You better give us a letter of waiver kasi mahirap ako mananagot niyan kung may mangyari diyan sa rally. But anyway, sabi daw ni Pinpin na nakahanap na sila ng private place. Okay. But it turned out later na napayagan daw ng Freedom Park. Kasi sabi ni Mayor, actually, they were allowed to hold it in the Pantawan but hindi naman pinursu. So Attorney yun Jing, po ang nangyari. So excuse that me, is from the mouth Attorney of the Jing, Mayor. excuse me, may Kung may clarify tayo. opportunities. I-clarify muna namin ni Ma'am Lorraine. Number one, the mayor was telling us through you na there was no formal official permit application but rather letter of coordination sa police ng mga Yes. supposedly rally organizer. That's exactly what he told me. Oh. And he was waiting daw for that letter. Pero sabi ko nga sa kanya, pare, di ba hindi naman kailangan ng permit yung Freedom park dyan sa Dumaguete City? Sabi niya, hindi naman. Pero hindi naman sila nag-apply kasi sabi nila, lilipat na sila sa isang private place. Okay. So yun ang huli naming exchange of work. Sorry, Jing. Sige ma'am, your interaction and update. I know that Mayor Ipe Remolio is really mabait yan, but I'm sorry to tell you that he's lying. Okay? And he comes on air. He comes here on air. We're inviting him. He can come here and clarify clearly, kung ano yung sinasabi niya. Because bakit tayo aabot sa TRO, kung nagsasabi siya ng totoo? So, anong informasyon po ninyo, Ma'am Lorraine? And by the way, Ma'am Lorraine, Yusek Jing Paras, we will try to connect kay Mayor Remolio kahit phone patch so that he can be interviewed live on air and then marinig din niya ang tamang pagtingin bilang local chief executive kung paano sumunod sa batas at paano ginagarantiya ang mga karapatan sa ilalim ng batas ng mamamayan. Ma'am Lorraine, you were saying na nagsisinungaling itong si Mayor Remolio as you were gathering information and facts from the ground. Why? Yeah, well, bakit tayo abot sa TRO, Bakit tayo abot? So, Eric, when we invite Mayor Remolio, okay, let's give him the benefit of the doubt now, but certainly he's not the first politician to ever lie, Yeah, Especially what happened to us, This Bongbong Marcos is a freaking liar, diba? So,
ano ba tayo, right? So anyway, let's invite him, and together with Mayor Remolyo, so it's not his word against anybody else's. Let's get an organizer, no? Of which I am Sige, we will try. in touch with, no? Yeah, we will So try. Actually, if I may, Yeah, sige. Yes. Go ahead po, Yusek Jing, go ahead po. after I spoke with him, yes. in fact, I have spoken to some of our friends, mga kasama natin sa grupo, kasi I wanted really to clarify directly from organizer because a certain Pinpin, a name by the name of Pinpin, yun daw ang pumunta sa kanya at nakausap niya. So I wanted to speak with that, and I remember that Pinpin is the assistant of Ibasco. Is this So, Pinpin Libres? Si Pinpin Libres na taga Davao? Yusek Pinpin daw eh. So I tried to get in touch, hindi ko na sila nakausap. Then I spoke with Dan Chang, yung isang vlogger. Sabi niya, sir, okay na ha. It seems I was able to confirm daw with somebody representing the organizer na lumipat na daw ang Maisog sa Freedom Park, which is right in front of the provincial capital. So hindi na lang ako nag-insist pa na makipag-usap sa organizer. So I put it as a gospel truth na doon na tayo mag-rally ng Maisog. Yusek Jing Paras, there is a report now currently by Ma'am Lorraine Badoy that there is an order apparently from the Office of the Governor ordering the PNP Provincial Director to put up barricades, physical barricades at the Freedom Park. Is this true? Again, ma'am, i-clarify lang natin kasi ikaw nandyan. Yes. Yes, kasi if it's incongruous kung pinayagan tayo na mag-rally sa Freedom Park, which is within the jurisdiction of the governor, bakit naman nila parang doble kara yan kung Tama. ipinayagan tayo pero ibabarricade, hindi makapasok ang mga rallies, parang hindi magandang tingnan niya. Tama si Lorraine na talagang niloloko tayo nitong mga government officials na to. Correct. Ma'am Lorraine, would you like to add up to that update? Here's the thing, no? Here's the trademark of this Marcos administration. They are liars. They suppress information. Press freedom has been suppressed, and there is no freedom of expression because this government, this president, is so weak. He's so weak that he has to intimidate and threaten and silence people. He cannot stand criticism because he knows the truth that the Filipino people are already withdrawing their support of him because his presidency is a failed one. He is so unfit to be president. So- ito nakikita natin ito. Alam mo ang hirap ng ganyang leader because even the good people like Mayor Remolyo nahahawa sa mga ganyan. Yes. Like we saw Moro Lazo lying through his teeth for this president. Like Okay. we saw the NTC lying through their teeth because of this president. He is so unfit to be president. So Okay. now he is showing very clearly dito sa pag-suppress ng rally na ito that he cannot be president. Okay, Attorney Jing Paras, you're a lawyer, you have been with the government, naging kongresista po kayo, at kayo po ay naging bahagi ng administrasyon, nasa gobyerno, at bilang isang social and political observer currently na ginagawa ninyo to observe how things are going on with our current government, first time ko nakakita na ang isang Freedom Park ipinag-utos ng isang gobernador at inutusan ng pulis na barikadahan para hindi magamit sa isang mapayapa at demokratikong pagpapahayag ng mamamayan, at ito'y malinaw na paglabag sa saligang batas. This is an illegal order that the PNP should have not implemented or followed. Attorney Jing Paras, your take on this. Bakit ginagawa ito ni Gobernador I don't know how to pronounce the name, Sagabarya? Sagarbarya. At bakit sumusunod ang mga pulis sa illegal orders, you as a lawyer and as a political observer and former government official? Presuming that this is true and it is upon his orders that this is happening, hindi na maganda ito. This is a suppression of our constitutional right. No? Talagang karapat-dapat na dadalo tayo sa hustisya. Kasi kung ang nangyari ay pumayag silang gamitin pero Indian giver sila, binabarikada nila para hindi magamit,
this is the height of Authoritarianism. Tyranny. this is the height of Tyranny ito. lying and deception na ginagawa nitong mga local government officials. Of course, I would presume na they are not directly siguro deliberately doing this, but mayroong utos. Kagaya ng sinabi ni Lorraine na siyempre takot na takot ito sa mga namamahala, itong conjugal dictatorship ng ating bansa. Ito yung responsible dito sa suppression ng karapatan ng taong bayan. You're talking about the conjugal dictatorship part 2 of Bongbong Marcos Part two, Jr. yes, and part Lisa two. Marcos, Araneta Marcos. You Tama know, po ba? Eric, Yes, Jing, ma'am. no? May kasabihan, no? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So, the names are the same. Ferdinand Marcos Jr., Sr., ibahin mo lang, di ba? And it's all the same. A very greedy wife, no? And a very power-hungry term extension. And then another Romualdez. Oy, mali ka, hindi pretty white. The word is very cute. I didn't say pretty. Not pretty I'm not wife. a liar. Baka you're talking to Imelda Marcos. She's pretty. But itong conjugal dictatorship number 2, hindi pretty. Cute lang, cute. At napapatunayan ngayon Attorney Jing Paras, no, Ma'am Lorraine, na tama po ang naging categorical observation ni former President Rodrigo Duterte that the Marcos Jr. government, kahit ano ang kanyang pagbabait-baitan at ang kanyang pagtimpla ng kanilang PR or public relations package ng kanyang mga team, hindi may tatatwa na ang akto at ang practical things happening under his watch ay authoritarianismo, tyrannical and despotic na mga pagkilos na iniikutan ng batas and even illegal orders na ibinababa sa gobernador, ipipressure ang mayor, pati ang mga polis ginagamit for outright suppression of people's fundamental and inviolable rights sa konstitusyon. Walang kahihiyan silang gagawin ito. So tama yung binabanggit ni Pangulong Duterte pala na papunta talaga sa open authoritarianism and similar to dictatorship ang mga kondukta ng pamamahala ng Marcos government. Do you agree to that, Attorney Jing Paras, and then magre-react si Ma'am Lorraine? Well, with due respect, people? Eric, it's no longer authoritarianism. It is really dictatorship already. A silent dictatorship. Kasi they don't value anymore existing laws, existing freedom, the due process of every citizen. No, hindi na ini-ignore na yan so ano na ito it's a silent dictatorship. Mabuti pa yung tatay dahil nag-declare officially. Ito is a Gestapo-like thing, coming from his leadership. Gestapo is associated with Hitler. And Hitler was a fascist dictator. Gumagamit ng karahasan at ng malala at madugo at even to the point na gamitin ang instrumento ng Estado at militar para isuppress ang karapatan ng mamamayan at nakipagdigma para sa pasismo. Yun po ba ang nakikita mong pinatutunguhan ngayon ng uri ng pamamahala ng Marcos Jr. government? Tama po kayo at ang dami ng indicators Ito lang sa sinusuppress nila yung katotohanan dyan sa Senate tungkol dito sa pulburon issue na talagang ginagamit nila ang mga opisyales para magsinungaling, para takutin, gumagawa ng mga kunyari mga istorya na walang basihan para lang isuppress yung katotohanan. So yun ang isang ingredient ng diktatura. Klaro. Ma'am Lorraine, ma'am, may gusto akong itanong sa iyo. Sino po ang party to represent para mag-file ng temporary restraining order dito sa ginawa na hakbang ng gobernador ng Negros Oriental na sinunod illegal at abusado at lantarang paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa kanyang mandato na pangangalagaan ng saligang batas, inutos niya ang pagbabarikada sa isang pampublikong lugar at ito ay bawal at
gagamitin niya ang poder niya para itulak sa illegal na order ang mga pulis. Sino po ang gagawa ng hakbang, at mayroon po ba tayong nakikita dyan ng mga grupo, Attorney Jing Paras and Ma'am Lorraine, na magpa-file ng kaso laban sa gobernador kung totoo itong ginawa niya at sa hepe ng kapulisan sa probinsya ng Negros Oriental, Ma'am Lorraine? Right now, Eric, I'm not privy yet to the names kung sino yung magpa-file ng TRO dito. No, pero after this magkakaroon din ng press con pag hindi ito natuloy. So, yeah, go ahead, Jing. Loren, Yes. are we already very certain that ang presence ng PNP na magbarikada is really for the purpose of depriving the organizer, the guest, or mga attendees ng rally na hindi sila papuntahin doon? Or is it that they are there to protect the rallies para hindi ma-infiltrate? Are we already certain about the facts that is going on here? Yeah, Ma'am Lorraine, would you like to comment? The update that I got this morning was that the Freedom Park was barricaded at hindi nila pinapapasok kahit na sino dyan for today, which means until tomorrow, which means our rally, diba? So, but I'm going there later, so I'm going to check out what's going to happen. But for now, Jing, no, they're not there for security. They're there to barricade and prevent entry to Freedom Park. That is the report on the ground. Okay. Attorney Jing, So, yun lang. may tanong kami sa iyo, Attorney Jing. Attorney Jing, may tanong kami sa iyo. Magiging certain tayo because if we're gonna file a TRO, we have to have certain facts that will be made as our basis. So, kailangan talagang certain tayo dyan. Okay, Attorney Jing, you know, would you the like, people ma'am, excuse behind ma'am, this rally is they're lawyers, and they're not like the Marcos team na mga itbulaga, di ba? Hindi sila ganon. So these are the kampanya na mga lawyers, magagaling na lawyers and government workers that are former government workers that they know their chops, unlike this Okay. incompetent government. Okay, may tanong ako kay Attorney Jing Paras kasi taga-riyan siya sa Negros Oriental. Attorney Jing, would you be able to establish communication kay Governor Sagarbarria to confirm na kung iniutos ito, and to cut it short na sabihan siya bilang as a lawyer and as a Negrense na ipatigil kung ito'y ginawa ang illegal order na ito? Would you be able to do that, or hindi kayo open for other communication line? The father, the congressman, is a good friend of mine. Si Chiquiting. Itong anak, hindi ko pa masyadong makasalamuha dahil bago lang ito, no? Bago lang nag-take over ito because of the succession. Yeah. But rest assured, I'll try to find a way to reach out and on my part, try to ascertain how true is this and what is the meaning of the barricade. Okay, klaro. Gagawin po natin yan for the sake of our factual finding on what really transpired on the ground. Okay, Ma'am Lorraine, may pumapasok dito na suggestion. Attorney Jing, you may comment also. Sabi nila, the police cannot effect an arrest if people will congregate and converge and assemble peacefully in a freedom park, in a freedom place, with or without permit, with barricade or without barricade. So this is now a challenge to the Philippine National Police. Aarestuhin po ba ninyo ang mga taong hindi armado, mapayapa, walang ibang layunin kundi maghayag ng kanilang saloobin sa isang assembleya, sa isang freedom park? Will you effect arrest? I think, ma'am, no need for TRO immediately. The people must stand their ground. If they will be arrested, I will join the rally tomorrow and I will make myself be arrested in Negros. So to show that I will stand my ground, that anywhere in the country, public places cannot be barricaded, much more from an illegal order of a public official that has sworn with oath to protect the Constitution and prevent the violation of laws and rights of the people. So para sa akin, ma'am, okay din yung TRO.
Pero kung masyadong nakatali sa legal ang paggiit ng karapatan ng mamamayan, nandiyan naman si Atty. Jing, para sa akin, people can get inside, and if they will be arrested, then thousands will be arrested tomorrow. How do you look at that, Ma'am Lorraine and Atty. Jing? If I may, no, with your respect, Yes, go if ahead. I may, para kasi sa akin, being a person who thinks and thinks logically, parang incongruent kasi na nag-a-announce na tayo na okay na sa Freedom Park, tapos hindi naman pala okay. Kaya nga gusto ko sanang malaman kung anong basis na pinakalat ng organizer na okay na tayo. But at the same time, we are now saying na hindi tayo okay dahil binarricade. Diba? Parang incongruent yun. No, it's not, Jing. It's not incongruent. Kasi basically what we're saying now, no, is that we are under an authoritarian government, right? So they're pulling all the stops para matigil ang rally na ito, right? It's not incongruent because ang totoong Malaya ay hindi humihingi ng permiso kahit kanino. So tuloy ang rally, 'di ba? So, ma'am, ako ang tanong ko dito, Atty. Jing Paras, if I will be able to fly in tomorrow and join there, and Yes. I will make myself physically get inside. Wala akong armas, itataas ko yung damit ko, bubuksan ko yung bag ko, and then my purpose is to stand on the ground of Freedom Park. At kapag inaresto po ako, anong offense ko, Atty. Jing? At kapag ako inaresto, Tama. can I be released at can I be also be subjected for a petition for declaration of illegal arrest that will be implemented by the Philippine National Police? Atty. Jing and Ma'am Lorraine. Marami po tayong, alam mo, ka-Eric, marami po tayong options under the law. Kasi in a situation where there is oppression, where there is withdrawal of our freedom, where there is parang an action amounting to dictatorship, marami po tayong option under sa constitution natin. So, we are not lacking of that. But ang sabi ko naman, if ever we take option legally, we have to be very factual with the situation. Kasi baka i-dismiss lang ng korte yan kung hindi tayo armed with enough evidence or facts. Kaya I've been really wanting or really desiring na makausap ko yung mga organizer because I'm confused kung sino ba talaga yung organizer dito. Kasi as early as last night, sasabi na ako kasi sabi ni Dan Chang, yung isang vlogger na he is in touch. And sabi ko, baka pwede mong patawagin para kasi ako, taga rito ako sa Giulnan, which is part of the Negros Oriental. And I know most of the officials. So they will not deny me of clarifying directly to them. Yeah. So, pero I'm not armed with the facts kasi hindi naman ako naging privy dito sa organizing na ito. Klaro. Yun lang po. Kung mabigyan lang ako ng kung tawagan man ako ni Pinpin or sino man, then I could have done some verification on what really transpired. Pero wala akong access kanila. Ma'am, bakit parang hindi klaro ang team of organizers? Sino po ang tumatayong legal personality for the organizers? Eric, Jing, mali yung mali yung impression ninyo na hindi maliwanag ang organizers. So sinong organizer, ma'am? Kung kung maliwanag pala, sinong dapat kausapin? Sino dapat ang kausapin dito? Pen, okay siyang kausap. So Jing, but he is not available to speak out. Pwede ko bang makausap yan si Pinpin Di Sarapin? Oh, because he's not speaking out. Yes, of course. Kasi ang punto, ma'am, is very simple. If there is an activity, there must be someone in charge, openly. Hindi yung shadowy. So, kung si Pinpin ang in charge, Yeah. let me clear it. If Baka he's in pwede charge, nating why is not ma-interview siya speaking dito. out? Baka Kasi pwedeng pareho kayo. matawagan para ma-clarify natin this from him. Ikaw, Diba? Ma'am Lorraine, at si Jing Paras at ako ay hindi mga organizers. All that we have right now are will be becoming as assumptions of
of information based on our sources. Ang hinahanap natin ngayon, why is there no personality taking up responsibility to stand up para sabihin na kami ang organizer, ganito yung proseso dyan. Otherwise, Yes, we are only I- relying on second-hand information. So, unfair din naman yon. Yeah, okay. May I correct you? Just because you're not in touch with the organizers doesn't mean that they're in the shadows or that they're unclear. No, It that only is what means that is what the they're- perception, ma'am. I have to stand for that. If they are not Yeah. speaking out, they are in the shadow. Why are we discussing things that they should be presenting in public? So, hindi naman ikaw ang Okay, organizer pala. So, we need to clarify information. In fairness to the people, we need to talk to organizers. Ang sinasabi ninyo, pinpin libres. I Baka stand for I that. would- You I come would- out in the open, kung siya ay si Pinpin Libres na dating nasa staff ni John Ibasco, then he has to speak out on that. We cannot assume always things that we will be speaking in behalf of them. Ang punto ko, ma'am, the more that they are not speaking out in the public and we are discussing these sensitive things, it appears na kulang tayo ng impormasyon. At ang mga taong bayan na nakikinig sa atin ngayon ay they need to be guided properly with correct information. As long as they are not speaking out, para sa akin, they remain to be shadowy. Why are they not coming out in the open? What's wrong with that if they are the organizers? No, wait a minute. Did we reach out to them? Wait, can I just Can I just say something I'm very close to the organizers. None of this is hush-hush. In fact, my announcement now was as soon as I landed from the airplane, they got in touch with me to make that announcement. Now, had we invited them, they would have said yes. Because we do not have the line. So you could have also facilitated that. It's more better if they will Eric, be if I speaking may. for that. Yeah, go ahead, Attorney Jing. If we have access, maybe we can hear it. Kasi kung pupunta man lang tayo sa court or gagalaw tayo, at least we are guided what action we will take. If we are armed with the facts, is it possible that if Yusek Lorraine has access to Pinpin, is it possible? Kasi there's no harm naman if we will really tell the public na ito yung harassment, ito yung oppression na ginagawa sa atin na kasalukuyan. Di ba? Is it possible that we can he will be allowed to speak here while we are discussing? Baka may oras pa tayo. Maybe we can I will request si Ma'am Lorraine to facilitate the line for Pinpin and then I we will will interview ask. him. Yeah, I will ask, but I was given authority. I was given authorization to speak in their behalf. So you are now part of the organizers group. Well, in a way, yes, but they reached out to me and I'm very close to them. And so I was given authorization to speak in their behalf. That's why I gave that announcement. So you're now very certain that there is an order from the governor na Yes. binabarikadahan ang Freedom Park. Kaya Yes. kailangan din kasi the barricada maliwanag is for natin the purpose. anong And the purpose barricada nito. is for the purpose of preventing the rally to occur. Yeah. Yun ang purpose. Jing, that was in fact spelled out to me very clearly. Okay. By kung whom? ganyan, Kanino kung galing yung certain na impormasyon? tayo, then we will now have to take the option to file a TRO, tapos yung suggestion ni Ka-Eric na, okay, dumbulin na natin at patuloy natin yung rally. Those are the options that we have to take, di ba? Okay, anyway, ma'am, excuse me Attorney Jing. We're trying to establish line to the chief of the provincial police. We'll try to contact sa Kamkrami kung sino siya. And then we will check na lang direkta kung hindi natin makonect si Pinpin Libres kung siya man itong Pinpin. At then we will also check on the line of the governor. Habang inaantay natin ang line ni Yusek Paras, ni Jing Paras, na maka-establish ng communication kay governor. I will try to reach out. I'll try to reach out. Ang point ko lang naman, very simple. If they are the organizers, they have to come out in the open. Mahirap yun na china-channel nila. Dapat magsasalita na dapat sila. Oo, para maklarify ang mga issues. Magsasalita na sila, nagpa-interview na sila sa local radio or through the bloggers. Kasi hindi ko pa naririnig yung mga bloggers na nandoon na sa Dumaguete na, oy, binarikada, hindi tayo pinapapasok, and so on so forth. You know, dapat nagsalita na yung mga
organizers, di ba? Kasi Diba? when we give Ano, information to the nangyari people, sa when we Bustos, give- Bulacan, when we give information to the nagsasalita na people, sila ahead of time. yes. Mahalaga po 'yon ang bagay na 'yon na ang mga impormasyon ay dumadaloy ng tugma at tama so that the people will be properly guided. And we can get that Okay. from those who are acting as core organizer of the activity. Kaya nga mahirap namin ma-conclude kaagad kung ito ba ay in order na at ito ba ay nakausap nila si governor at kung kaya dito tayo dadaan sa other line, papunta tayo sa chief of police, papunta tayo sa gobernador. Pero ako man, magpaganon pa man, ang posisyon ko, Attorney Jing and Ma'am Lorraine, sa mga kababayan natin, kung totoo ito, assuming na ito na nga ang nangyayari dyan sa May Dumaguete, the Freedom Park cannot be barricaded. Number 2, the governor you're cannot right, you're issue right. an illegal order. And number 3, the people cannot be arrested once they occupy the Freedom Park peacefully for an assembly or whatever purpose. Tama ka po, Eric. Tama ka po. Thank you. And so for now, take it as official what I just announced, no, because that Okay. came directly from the organizers. Okay. But nonetheless, Sige, we'll take it at that. yeah, we We'll take it at will that. check also Attorney Jing and Ma'am Lorraine from the line of the PNP and the governor. Kasi hindi Sige. naman tayo pwedeng hindi rin kumuha ng side nila. At sabi nga ni Attorney Jing, it has to be balanced with facts before we move on other legal options. Ngayon ang tanong namin na Attorney Jing, ganito na lang. Opo. Naging pattern na po ito mula sa Bulacan, at sinubukan din po ito sa Davao del Norte. Kay Governor Hubahib. Hubahib. Ngayon sa Dumaguete, pangatlo na ito or pang-apat kasi ganun din ang ginawa kay Governor Mamba. Ano po ang pwedeng maging options ng mga mamamayan sa ganitong lantarang pagkilos ng gobyerno without admitting that they're using dictatorial approach and tyrannical powers and abuse of law and sinisircumbent ng mga batas at nagbibigay ng illegal order? Anong mga pwedeng i-take na options ng mamamayan sa ganitong kalagayang kinakaharap natin ngayon? Attorney G. Hello. Well, that is written, no, in our laws. First, under the Bill of Rights, kasama yan. We will not be deprived of our rights without due process. That's one. So we take the option of filing a TRO. We also have to insist on our rights and hayaan natin sila na pigilin tayo. So marami po tayong option ka, Eric. Hello, hi Ben. Pwede ka ba namin? Sige, so you were saying just a while ago, Attorney Jing Paras, pwede pong igiit ng mamamayan sa mapayapang paraan ang kanilang mga karapatan. Direct exercise. Tama po. Oo, Tama po. pumunta sila mapayapa at hindi sila manggugulo. Ipapakita nila na kapag binarikadahan ang lugar na isang pampubliko at isang malayang pagtitipon at malayang pamamahayag na mapayapa, pwede nilang gawin yon. Kapag sila'y inaresto, sabi mo pwede tayong pumunta sa korte for illegal arrest and abuse of power and authority na ginawa ng mga pulis at ng gobyerno. At number 3, pumunta ng korte para po magkaroon ng interpretasyon kung may ginawang verbal man o written order ang gobernador, be that as it may, na ibinaba sa pulis. At number 3, yung binabanggit mo kanina is a possibility of TRO intervention through the court. At ang pang-apat is ang pag-file ng kaso sa mga nang-aabuso sa mga poder na ito. Ma'am Lorraine, would you like to react doon sa Because, mga actors na ito? ka-Eric, Go ahead. it is illegally outright. Kasi may batas tayo eh. Pagka public park, hindi pwedeng pigilin ang magrarally. Okay. That's an exception eh. Mhm. So, doon pa lang, may karapatan tayo na magpatuloy ng rally basta it is a freedom park Okay. or a public park. Nasa batas yan or in a private place. Kaya we are in the right if we pursue such constitutional right to peaceably assemble, to express our redress against government. Okay, Pwede klaro. po tayong pumunta roon. And if they will be arrested, whoever is that, at ako, willing ako That's dyan. an illegal arrest. Illegal arrest. Illegal arrest po yun. Okay. Would you like to react on this, Ma'am Lorraine? Anong option na nakakuha mo? Sabi mo ikaw ang official line nila ngayon ng organizers. Anong plano para mapakinggan ng mamamayan?
They're going to be papasok sila ngayon. Kakausapin natin sila. Pumayag sila. Okay. Sige. Okay, nice. Sige. We will try to talk to them so that we will get the facts and information na sinasabi ni Attorney Jing Paras at nang sa ganun mabigyan ng proper guidance and advice ang mga gustong sumali sa Maisog Rally sa Dumaguete. Attorney Jing and Ma'am Lorraine, we will try to get in touch with them, including sa side ng PNP at ng gobernador. Mag-take lang tayo ng short break sa program I'll natin. try to reach out. I'll try to reach out to the governor, or if not, subukan kong tawagan yung tatay niya na kaibigan ko na congressman ng distrito na yan. Okay, si Chiquitin. Tatanungin lang natin kung gaano katotoo ito lahat. Sige. We will try to find a break muna para sa Pilipinas nating mahal. Nandyan na? Okay. Attorney Jing, nandyan na daw. At so, mga kababayan, Ma'am Lorraine, may tanong dito, Attorney Jing, na pinasa sa atin. Paano pag hindi papayagan talaga mamaya or bukas ang congregation and convergence of public crowd sa May Freedom Park? Ano po ang nai-relay na options ng mga nakukuha ninyong impormasyon doon sa nag-organize ng Maisog Rally sa Dumaguete? Ma'am Lorraine. I'm sorry, I mean, Paano pag walang TRO at wala ding pagtanggal ng barikada, if that is the case? What are the options now that the people... Like I said, you don't need permission, no? We are a free country. The Bill of Rights guarantees all of this. The Constitution guarantees all of this. And we're certainly not going to let an authoritarian government tell us what is and is not freedom. No? So We know what that is now also the call of the organizers that they are going to push through at the Freedom Park as of the moment that we're talking. Yes, of course. I said already. No, that was the earlier message that they wanted delivered. Whether or not that Freedom Park is barricaded or not, tuloy ang rally. With or without TRO? Yes. Okay. Attorney Jing, would you like to react? Yes, well, I would certainly suggest that because may historical antecedents naman yan eh. Yung nagbarikada kami at yung nagmarcha kami sa EDSA, ang daming sundalo noong panahon na yon, no? I'm a veteran of the EDSA Yes. revolution. Ang dala-dala lang ng mga kasama namin Rosario, mga madre, at saka coordination with Cardinal Sin. Pero hindi naman kami binaril. Hindi naman kami sinaktan. Go ahead. You know, I don't think any stupid policeman will shoot us. Yeah, agree. Di tuloy natin, let's march. Ang problema ko lang, because of the suppression, may sasama ba sa atin na marami kung takutin nila? Yun lang naman. Of Pero course. kung if it's a question of tutuloy tayo, ito yung mga organizer at yung mga matapang talaga na magpakita ng kanilang conviction to express our voice, then that's well and good. Let's do it. Jing, hindi ka ba natuto sa kasaysayan? Yung let's just say, no, that yung sabi mo, veterano ka ng EDSA, whatever that is, no? Di ba we were also under threat at that time? Yes, that's why I said may mga military pero sumugod pa rin tayo, di ba? Yan, so umatras ba ang Pilipino? Di ba hindi? So itong Marcos na ito hindi natututo, no? So seksyonan natin ulit. Pakilala natin sa kanya kung ano ang Pilipino, di ba? Okay. So mga kababayan, matutuloy na po ang Maisog Rally sa Dumaguete. 10, 20, 30 o 1,000 man, kailangan pong manindigan ng mamamayan. Yan po ang bottom line of the issue. Kasi ang sagot sa diktadura at authoritarianismo, tiranismo at despotismo at mga pang-aabuso ng poder ay ang pagtindig at paglaban. Sapagkat kapag hindi ka tumindig at lumaban, ang karapatan mo ay mawawala. Ang karapatan po ay ipinaglalaban, hindi po hinihingi. So ang panawagan ngayon sa programang ito ng Pilipinas Nating Mahal, regardless kung confirm o hindi,
ang illegal order na ito ni Governor Sagarbarria ng Negros Oriental at ipinatupad ang illegal order ng mga pulis sa Negros, o kung hindi man totoo yan, may barikada o wala, may temporary restraining order from the court, ang gustong ipahiwatig po ni Ma'am Lorraine, ni Attorney Jing at ng Pilipinas nating mahal, kami ni Ka Eric, ito po ay usapin ng pagtindig sa diktadurang namumuo at unti-unting sumasakmal sa buong bansa. Hindi po ito pwedeng payagan na tayo po ay manikluhod at lumuhod para lamang tayo'y pagbigyan ng mga karapatan natin na nakagarantiya sa saligang batas. Attorney Jing, your call to the Filipino people and your advice to the leaders of local officials and Negros and the Philippine National Police sa paligid nito. Well, mga kaigsunan diha sa atong palangga na probinsya sa Negros Oriental, atong ipakita ang atong katungod bilang Pilipino, bilang mga Negrense nga atong ipakita ang ato ang mga rights, no? Ato ang mga karapatan na ma-express ang atong mga hinaing, atong mga grievance sa kabulastugan na nangyayari ngayon. Unang-una, kahirapan. Yung mga promisa na mga pabababa ang mga presyo ng bigas, ng mga iba-ibang bilihin, hindi nangyayari. Yung pagluluslay ng pera sa kakatravel ni Marcos kung saan-saan, ang unbothered borrowings, na biglang lumobo ang ating utang ngayon. Yung corruption, yung smuggling na sinasabi ni Marcos na bilang na lang yung madali bilang na ang mga araw niyo, mga smuggler, pero hanggang ngayon ni isa. Yung isang smuggler ginawa pang special envoy sa China. Tapos sinabi pa ni Ginang Lisa na ito yung nag-bankroll ng aming kandidatura. Ang kandidatura ni Bongbong. O pero doon sa Comelec Sose, hindi man nakalagay na nag-finance yung Michael Mann na yun. So ito lahat po, sama-sama na ang lahat ng mga kabulastugan ay talagang mga taong bayan ay talagang magsulong ng kanilang grievance, expression of the right na ang liderato na ito ay talagang bumaba na. Attorney Jing, before kay Ma'am Lorraine na final na word of interaction with you, may tanong na ipinahabol dito ngayong araw, naglunsad ang grupo nila. Ang tinuturo dito, involved sina Mel Robles at sina Trillanes na pinunduhan at ang mga ilang grupo na ginamit para hakutin ng grupo ni Lisa Araneta, Martin Romualdez at Bongbong Marcos para mag-rally sa labas ng Senado kasabay sa DepEd. Ang panawagan nila, papasukin ng ICC, ipaaresto si Rodrigo Duterte at tanggalin na si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ang sa kabila naman, pinaparesign si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Samantalang ito binigyan ng permit lahat at nagpapapicture pa ang mga polis at pinapalakpakan at binibigyan pa ng guide kung saan sila magplastar. Magkasabay ito ngayong araw hanggang bukas ito ng mga rally para patalsikin sa DepEd si Sara Duterte, atakihin ang kanyang pagkatao bilang pangalawang pangulo at bastusin ang ating former president. At alam natin na ito yung mga trademark ng Trillanes Special Operations. At hindi ito ordinaryo, pinunduhan ito ng milyones. Ngayong araw na ito hanggang bukas at sa sunod pa ng mga araw. At kasabwat ang Philippine National Police para sila ibigyan ng mga rally permit at mga rally position. Your reaction, Attorney Jing? Unang-una, paltos yan dahil bakla naman yan Trillanes na yan eh. Sinampahan ko yan kaso, iiyak-iyak at lumapit sa akin, humingi ng patawad publicly. Kaya dinismiss ko yung kaso niya. Pangalawa, wala namang naniniwala na dyan. Yung Robles, may naniniwala pa dyan na araw-araw niyayari yung sweepstakes. Kaya maski ilang pang milyon ang dadali nilang tao, walang maniniwala na taong bayan dyan sa kanilang rally. So, yun po ang at saka bring it on. Yun ang sabi, ang hamon ko sa kanila, bring it on. Pakulong niyo si Presidente Duterte.
You know, Oh, gawin niyo na lahat na gagawin niyo sa kanya. yeah. But the blood will be in your hands. Okay. Ma'am Lorraine, would you like to react? Jing, yeah, I want to I want to give my perspective on all of this. Just that silly rally in front of Senate and our rally here. Know what's going on? What I see right now is a very desperate administration, a desperate president who knows very clearly and he can feel the withdrawal of support of the Filipino people. And he is grasping at straws. Nakikita ko yan. At tama siya kasi ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya, tao lang ang nagbigay niyan at yung nagbigay lang ang pwedeng bumawi. At nararamdaman na niya ngayon na binabawi na ng taong bayan kasi 2 taon ng non-performance, no? Yung agad-agad pag upo nila, isinupil na yung karapatan natin na mamahayag ng libre, no? Na malaya kasi ang dami pala nilang kabalastugan na gagawin. No, so ang nakikita ngayon natin 2 years after is the very clear picture, no, na nakita na ng taong bayan natin that he is unfit to be president. At yung mga ganyang mga gimmick na ganyan, it's not gonna work because they're doing it against a vice president who is highly trusted by the people and whose department has been number 1 from the very time she sat in office. And the ICC, we all know that's not even hindi nila pwedeng galawin ang Pilipinas. So, yan yung nakikita ko, no, the withdrawal of support of the Filipino people against a desperate president. Okay. That's what I see. Okay. Attorney Jing, your final message at huling habilin mo po dito sa pananatili po ng mga kaguluhang pampolitika na ang pinagmumulan po ay pagkawala ng integridad, dignidad, at competence, trust and confidence sa opisina ng Pangulo ng Bansa. The reason na ang taong bayan ay unti-unti na siyang malawak na nahihiwalay sa mamamayang Pilipino. Dapat ang sigaw ng tao, dapat ngayon ay Marcos, alis dyan. Okay. Yun dapat ang sigaw ng taong bayan. Hinahikayat natin sila, Marcos, alis dyan. And ang maghuhusga nitong lahat, Attorney Jing, anong ulit man at anong mang ang kapal ng pagmumukha nilang labagin ang mga saligang batas, supili ng mamamayan, kasaysayan na nagtuturo na hindi mo pwedeng mapigilan ang daluyong ng galit ng mamamayan kapag sila'y tumindig at magkaisa sa sama-samang pagkilos. Tama po ba, Attorney Jing? Tama po kayo at mabuhay ang programa nyo. Maraming salamat sa pag-alok nyo na mag-appear sa program nyo and mabuhay ang Pilipino. Yeah, kita-kita tayo dyan bukas at mag-ready tayo ng mga maluluwang na t-shirt kapag hinuli at naresto tayo bukas. Sasama ako sa kulungan talaga. To send the message na kung kailangang ikulong para manindigan at hindi mamayani ang diktadura muli sa ating bansa, gagawin natin, Attorney Jing and Ma'am Lorraine. Maraming salamat, Attorney Jing. Salamat. Okay. Mga kababayan, makakasama natin ang isa pang human rights advocate and defender by the truest sense, si Attorney Valera, mula sa Amerika, Filipino Migrant Heritage for Peace and Democracy. At bago siya ay magkakaroon po tayo ng isang ulat na ihahayag natin, Ma'am Lorraine, mga kababayan, dito sa Pilipinas nating mahal sa panawagan ng pag-convene ng National Security Council meeting ng Pangulo ng Bansa na sa kalagayang ito ngayon ay napakahalaga, lalo na itong magulo at walang direksyon ng pagkontrol sa pagsulsol ng digmaan sa West Philippine Sea issue or South China Sea issue. Tunghayan muna natin ito bago ang panayam kay Attorney Valera. Binanggit ni Senador Francis Tolentino ang kahalagahan ng papel ng National Security Council o NSC sa paggawa ng mga matalinong desisyon upang pangalagaan ang pambansang interes at seguridad. Ito ang kanyang tugon ng tanungin ng media kung dapat bang hikayatin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapatan ang agresyon ng China sa South China Sea. Sa pinakabagong kaganapan noong ika-30 ng Abril, binombahan ng water cannon ng China ang 2 barko ng Pilipinas na nagpapatrol sa pinag-agawang teritoryo sa Scarborough Shoal. Siguro kailangan mag-meeting ang National Security Council. Mag-meeting ang National Security Council. Pag-usapan yung mga next steps.
kung ano yung makakabuti sa bansa. Pangunahing tungkulin ng NSC ay payo ng Pangulo hinggil sa integrasyon ng mga patakaran sa internal, dayuhan at militar na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Ang konseho ng NSC ay binubuo ng Pangulo at hindi bababa sa 9 na iba pa. Kabilang dito ang Vice Presidente, ang hepe ng AFP, Direktor ng NSC, ang kalihim ng tanggapan ng Pangulo at ang mga kalihim ng Foreign Affairs, Interior and Local Government, Justice, Labor and Employment. Sa pagpapatibay sa commitment ng gobyerno sa mga diplomatiko at legal na paraan, kinikilala ni Senator Tolentino, Chairman ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zone, ang posibilidad na kailangang tugudan ang mga lumalalang aksyon ng pamahalaang Chino. Tama lang yun ngayon, ayaw natin ma-escalate, pero baka dumating yung yugto na kailangan na rin siguro tayong magpakita ng kakaibang kilos. Nang tanungin kung dapat ba nating tapatan ang pambumbomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard, sinabi ni Senator Tol na mayroon din tayong mga barkong may water cannon at kakayahang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, kanyang binigyang diin na anumang mga aksyon na gagawin natin ay dapat aprobado ng Pangulo. Kasi yung ginagawa ng China, state action to eh. Hindi naman to reaction nung Coast Guard commander nila eh. So may approval to ng Southern Theater Command, paakit to sa Ministry of Defense, paakit yan hanggang Beijing. So national policy nila yon. Ginawa ni Senator Francis Tolentino ang pagtugon sa issue hinggil sa China matapos magbigay ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila na ginanap sa Del Pan Sports Complex Sabado ng umaga. Namahagi sa Tolentino ng 12 kilo ng bigas sa 673 pamilya na naroon. Nag-abot din siya ng wheelchair sa mga may kapansanan na kasama sa mga biktima ng sunog. Mga kababayan, Ma'am Lorraine, makakasama na natin si Attorney Valera para mag-react po dito sa talakayan na ito at iba pang mga usapin hinggil sa mga karapatang pangtao at kalagayang politikal at panglipunan ng bansang Pilipinas. Attorney Valera, welcome back sa Pilipinas nating mahal. Magandang umaga ulit, Ka Eric and Dr. Lorraine. Of course, sa lahat ng ating mga nakikinig at mga nanonood ngayon, no? I hope everybody is safe and well there. Alam kong napakainit talaga ang sitwasyon. Alam mo, lagi akong nalulungkot at lubhang nababahala pag may mga ganitong sitwasyon na tila lalong tumitingkad ang tensyon, no? Lalong-lalo na ito sa geopolitical na mga tensyon sa pagitan ng mga superpowers na nagbabanta, no, na lamunin ang ating bansa, kumbaga sa isang tunggalian. Kaya nagbabala ito, malaking babala ito sa ating kalayaan at seguridad, no? Sana pag nag-convince ang aking mahal na classmate, no, si Senator Francis Tolentino sa kanyang committee, ay tignan ng malawakan ito at malaliman at isipin yung ating respeto sa ating pangunahing probisyon sa saligang batas, yung pag-renounce ng war as an instrument of national policy. Hindi yan po ang dapat nating tuhugin, no? So lumalabas dito na parang yung nangyayari sa ating bansa. Katulad nito, no? Kung nabalitaan natin ay nagkaroon ng placement of Patriot missiles sa base yung sa dating militar sa ating bansa na sa kauna-unahan, ito ay mag-e-escalate ng tension sa rehiyon natin, no? Kasi you will be provoking the neighboring countries, pati na yung China and all other countries, at magkakaroon yan ng tinatawag natin na military confrontation, no? So, pangalawa dyan, malinaw dyan na magkakaroon talaga yan ng strain in diplomatic relations. And pwedeng ma-destabilize talaga yung region security landscape. Kaya nga ang tanong dyan is, bakit? Kung gegerahin ba natin ang China, makukuha ba natin ang claims ng South China Sea or West Philippine Sea in terms of ownership? Tama. Hindi po. Kahit 300%. Dahil 6 po ang competing dyan. So bakit tayo pumapayag na pumasok dito sa isang militarisasyon? Dahil na-undermine tuloy yung peaceful resolution to dispute sa South China Sea or West Philippine Sea. Again, nalilimutan ng
administrasyong ito. Nalilimutan ng ibang mga senador natin at mga congressman na ang pangunahing intensyon at espiritu ng arbitral ruling ay bumalik sa negosasyon at pag-usapan ng mapayapa kung paano susolusyonan ito. Yes. So, ito yung nakakagitla sa akin dahil halimbawa, nuclear-free Philippines tayo. Meron tayong training ngayon sa weapons of mass destruction, mayroon ng pagtatalaga ng Patriot missiles. Ano ba ito? Gera ba? Ito ba dapat ang paghandaan natin na at pasukin ang geopolitics at ipitin ng dalawang bansa? Hindi po tayo pro-US. Hindi po tayo pro-China. Tayo po ay pro-Philippines. Watawat po ng Pilipinas ang ating winawagayway. Yun po ang mahalaga Attorney na mensahe Valera. sa sambayanan. Attorney Valera, mababago pong interaction ni Ma'am Lorraine. Sa Security Council meeting, once lang yata nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nito sa loob ng 2 taon. Samantalang napakahalaga po ng pag-uusap na ito sapagkat the former presidents, as far as we know, can be invited to join the expanded National Security Council to give and shed lights doon sa mga mahalagang usapin ng panglabas na mga relasyon, including China at Amerika at sa rehiyon. So pwedeng umupo dito si former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, and former President Joseph Estrada. Kasama po ang current security sector cluster ng gabinete ng Presidente. Bakit hindi po ito ang dapat gawin kaagad ng Pangulo ng Bansa instead ng nagsasalita ay si Admiral Tariela o Commodore, anong ranggo nito, na hindi, kung ikumpara mo sa China, nagsasalita sa kanila ay ang kanilang spokesperson o mga deputy ng Foreign Affairs Department o ng State Department nila. Official line ng kanilang pamahalaan at estado, hindi po military line or hindi po yung mga mabababang antas ng kanilang pamahalaan ang nakikipag talastasan sa ganitong mga usapin. Attorney Valera. Alam mo, tama yung obserbasyon mo ka, Eric, no? Malinaw yan. So, dapat ngayon ang i-convene yung National Security Council talaga, tsaka yung cluster. At alam natin dyan na siguro majority dyan ay itutulak yung mapayapang pagdutas ng anumang alitan, no? At talikuran yung digmaan bilang instrumento ng pambansang patakaran natin, no? At yung nuclear na kalagayan. So, hopefully, i-convene yan ni Pangulong BBM hanggat maaga pa lang kasi ito ay nakikita natin na meron nagdidikta kung bakit kinakailangan militarize or ang approach dito sa problema ng West Philippine Sea o South China Sea ay militarization. Alam natin, yung polisiya ng deterrence, yung tatakutin mo yung kabilang kalaban para hindi umatake. Kaya nga ito yung tinatawag kong porcupine strategy na lalagyan mo ng tinik yung paligid. Ang problema, tayo yung natitinik, yung bansa natin. Hindi po yan ang dapat na direksyon. At lalo tayong nawawala sa usapin ng tunay na batayang pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. So, bukod dyan, no, again, malinaw dito na bukod dito sa mainit na usapin ng tension na ito, ay nasaan na ngayon yung tinatawag na nating independent foreign policy natin, pursuing our national interest. Klaro. Attorney Valera. Hindi ba? Maalala natin yan, kaibigan tayo ng lahat. Sinabi mo yan, Pangulong BBM. Tama. Wala tayong kaaway. Nasaan na ngayon yan? Klaro. Attorney Valera, ipapasa ko kay Ma'am Lorraine and hold your line sapagkat mamaya pupuntahan natin ang lumalabas na mahabang pangil ng otoritarianismo at diktadura. Ma'am Lorraine, your interaction mo na kay Attorney Valera. Nakamute ka, Ma'am Lorraine. Okay. Kausap ko kagabi si Lasas, no? Si Sas is an international foreign relations na estudyante, expert siya. So this morning kasi may lumabas na statement si Bongbong Marcos. Ang sabi niya hindi niya gagawin yung water cannon, no? Kasi sabi niya he doesn't want to escalate the tensions. And I found out from Sas that this is funny that he said that, no? On the side note, nakakatawa yung sinabi niya yon na hindi niya gustong i-escalate yung tension. Siya nga mismo ang
ang cause ng pag-escalate ng tensions sa West Philippine Sea. So anyway, I found out from SAS that this water cannon is actually a brilliant solution, because she said, no, this is really a brilliant solution, it's a brilliant tactic, because only a peaceful display of sovereignty claims are allowed in the context of territorial disputes. So we see that this president is talking on both ends of his mouth. What is he talking about, di ba? Kasi when he was in Australia, he actually announced, no, that the Philippines is now in the front lines of World War III. He said that, and now he's talking about de-escalating the situation, and he does not want to apply this brilliant peaceful solution. Now, what do you think about Yeah, that? nako, alam mo, pupuntahan ko na yan. Tama si Professor Sasot dyan, no? Tandaan natin yung paggamit ng water cannons, even under international law perspective, hindi yan act of war, no? Yan ay isang aggression act na pwede rin tugunan ng ganon, no? Kasi napakahalaga nito na may nagtanong nga sa akin, no, sa klase ko, pwede bang gamitan din ng water cannons? Well, kung nandun ka lang sa level na yon at gamitin mo yung water cannons, pareho kayong magbasaan ng dalawang bansa, I don't think that will be escalating in a way na kung saan ay magiging mako-convert yan sa an act of war. An act of war, yan yung sinasabi natin na magkakaroon ng resback ang United States based on the Mutual Defense Treaty. Hindi yung water cannons, no? Na kung saan ay pababayaan lang yan. Pero ang pinaka magandang pag-usapan dito, nakikita natin yung tunggalian ng Estados Unidos, ng China, militarily. Pero patuloy yung kanilang economic ties. Tama. Yes. Patuloy yung trade rate. Tayo napilay. Tayo ay biglang nasangkaan. Tayo pa nga yung walang kakayahan at this point na pumaloob sa ganyan. Kaya yung polisiya ngayon ni Pangulong BBM ay taliwas yan. Hindi lamang sa saligang batas, kung hindi against the national interest of the Filipino nation at ng sambayan ng Pilipino. At tinatawag nga siyang consistently inconsistent, sapagkat ang kanyang mga pagtumbling at balintong hindi lamang sa foreign policy, even sa kanyang mga sinasabi na pinangangalagaan niyang press freedom, gusto niyang lumago ang critical media and journalism, subalit siya mismo ay kinukonsinti niya ang diktadurang pangbubusal sa SMNI at tinayaan niya ang tiranikong hakbang at iligal na mga hakbang ng NTC under sa kanyang opisina, at ang kanyang pinsan hinahayaan niyang umatake sa mga legitimate na mga prangkisa ng isang legitimate media at inaatake nila para busalan upang hindi na magamit na maging critical sa kanila. So bumabaliktad siya dito. Halimbawa, sinabi niya noon na wala daw silang kasunduan sa China. Ibinulgar siya ng China, Attorney Valera, na as early as 3 buwan niya or 4 na buwan niya sa panunungkulan ng 2022 ay nakipag-usap sila. At dinideny ito ni Defense Secretary Teodoro. Kasi ang panahon na yon ay panahon ang acting DND Secretary, I think, ay sa panahon ni Faustino at dinugtungan ni Galvez na naging OIC. Nag-usap sila sa China kung ano ang tamang kondukta sa South China Sea, West Philippine Sea claims, mayroong mga terms of reference. At pinanindigan ng China na nakarecord ito. At mukhang napahiya sila, inatras nila ang Gentleman's Agreement investigation against kay Rodrigo Duterte sapagkat all along, ganon din pala ang kanilang new model na kayon dinideny nila. Attorney Valera, bakit po nakikita niya itong mga kaguluhan sa kanyang mga programa at patakaran? Yeah, tama yun. Yun ang nakakagitla, hindi ba? Nakakabagabag yan sa sambayan ng Pilipino. Kasi halimbawa, yung gentleman's agreement na yan, yung ginawa niya na meron din siya pag-uusap, these are basically a continuity of what former President Duterte is saying of establishing goodwill gestures para matanggal yung tension, no? Hanggat maaari, in the absence of any formal treaty or agreement. So, hindi niya maitatago yan. Ngayon, yung pagbaliktad niya dyan ay maraming rason dyan. Yes. Katulad ng malalimang pressure sa kanya, again,
katulad nung nabanggit natin last time, hindi na tayo mag-speculate kung ano yung secret dealings naman niya with the United States. Pero pupuntahan ko yung pangalawang punto mo kay Eric. Yung sinasabi natin na pagkitil ng ating kapayapaan, ng ating karapatan, lalong-lalo na yung malayang pananalita at peaceful assembly Yes. or matahimik na pagtitipon, nakakabigla yan kasi merong pattern of behavior. Katulad dito nangyari, mabalitaan natin, mantakin mo, isyuhan mo ng permit. Sa Dumaguete ang hakbang ng Maisog, nakalatag ka na ng mga struktura, and then i-recall mo at bigla mong babalangkasin at tatanggalin ang mga strukturang yan pagkatapos mong i-cancel yung permit. So, yung ginawa nila sa Bustos, Yes. maliwanag na maliwanag yun, yung political maneuverings ng merong basbas ang Malacanang dahil hindi naman kikilos itong mga local officials na to na walang basbas sa Malacanang, nakatunayan ay sinabi nga ng mga conveners ng hakbang ng Maisog. So, Exactly. makikita natin ito na dapat ang buong sambayanan talagang ikondena itong ganitong sitwasyon na hindi ito tendencies ng isang demokratikong bansa for the people and by the people. Hindi. Authoritarian ruling ito. Dictatorial ruling ito. Dahil yung saligang batas natin ay binabaliwala. Lalong-lalo na kung ang mga tinutukoy na mga nagpro-protest ay nag-express ng legitimate dissent na pagtutol sa mga polisiya ng Marcos administration sa isang mapayapang paraan. So, nakakabigla ito. Kaya yung ginagawa nilang pinatatahimik ang pagtitipon ng mga tinig ng mga mamayan sa pamamagitan ng pagkansela ng mga permits, isang patunay ito na tandaan natin na kung tayo ay patatahimikin, alam natin na ito ang simula ng tinatawag nating ang mamamayan ay titindig at hindi yan magpapadala sa takot. Bagkos ay lalong yan iikting at lalong matitipon ang tinig ng sambayanan. No? Kaya itong ginagawa nila ngayon, magkakaroon yan ng chilling effect at babaliktad yan dahil lalong dadami at tuloy-tuloy ang pagkilos laban sa Marcos administration. Attorney, more than yung authoritarianism, more than any of that, from my perspective, ang nakikita ko dito is someone who is not fit to be president. He's not, who has lost his executive and global functions because of chronic and lifetime abuse of cocaine. So I think basic to all of this, ito nakikita natin kabalastugan. I don't think he's aware of so many things. I don't think he's aware that he is being authoritarian. I think that he's not aware when he says that he wants to de-escalate tensions by not yung water cannon. I don't think this man is even present mentally. No, so yan yung pinakamalaking problema ng Pilipinas, that we have a president who is empty. No, he is fractured and really hindi talaga kaya, attorney. So ito talaga yung pinaka-basic over and as a president, of course, you know this, there are decisions that you have to make every day. Every day you have to make decisions, no, important decisions that will affect the lives of millions and the destiny of a country. And he's not up to it. Hindi niya kaya. Attorney Valera, ma'am. Sir, would you like to react? Okay. Sige. Eric, duduktuhan ko lang bago ko malus yung aking thought doon. Yes. Yung ikakawin ko yung sinasabi ni Dr. Leray, itong usapin ng proteksyon ng ating karapatan sa malayang pananalita, mapayapang pagtitipon, at pagtanggap ng mga hinaing, hindi yan pribilehyo. Hindi yan pribilehyo na binibigay sa atin ng anumang otoridad, kundi iyan ay tandaan natin likas na karapatan na nakasaad mismo sa anyo ng ating saligang batas. Yan ang dapat tandaan natin. Ngayon yung issue, alam natin na bukod dito sa geopolitical tension na nangyayari,
ay yung integridad ng ating bansa ay nakasalalay, katulad na nabanggit mo, Dr. Elaine, dahil nga doon sa pananagutan ng ating pinuno, yung seryosong akusasyon na paggamit at in all probability na maaring merong cocaine addiction ang Pangulo natin ng kailangan na napag-usapan na natin to ng voluntary drug testing para sa kapakanan na rin niya at lalong-lalo na sa kapakanan ng ating bansa, no? So, yung paglalahad, inuulit ko, yung panawagan natin, objective ang ating panawagan kay Pangulong BBM. Yung paglalahad at voluntaryong pagsusuri sa droga. Dahil alam naman natin yung ating pagtingin at pananaw sa presidential office, panguluhan, yung tiwala ng sambayanan, bahagi yan yung katatagan ng ating bansa. So, dito sa mga ganitong seryosong aligasyon, dapat harapin yan. Hindi tayo, we cannot just simply sweep that under the rug, kumbaga, no? Okay. So, mahalaga ito dahil, siyempre, gusto natin na kung totoong nagkaroon ng ganyang seryosong akusasyon na talagang gumamit na iyan ang patungo ng mga ebidensya, ay alam natin na nilabag niya ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. At alam natin na probable na kung patuloy pa siya niyan ay dapat kung ayaw niya mag-voluntary testing, hindi ko lang alam kung sinong may tapang na mag-initiate ng impeachment for conduct unbecoming of a president. Yes, Attorney Valera, nanonood po sa atin ang Sambayan ng Pilipino, Ma'am Lorraine, at ngayon po ay makakapanayam natin maya-maya lang in a very short while si Ginoong Ernesto Quijano. Siya po ay events organizer ng Maisog Rally sa Dumaguete City na ngayong umaga na relay ni Ma'am Lorraine officially through them na ito po ay pinabarikadahan ang venue na Freedom Park sa Dumaguete City ng gobernador na si Governor Sagarbarria at illegal ang order na ito, ipinatupad ang illegal order ng Philippine National Police. So, we are trying to connect now sa main group ng events organizer ng Maisog Rally na si Ginoong Ernesto Quijano. But while we are trying to establish line with him, Ma'am Lorraine and Attorney Valera, first time nating nakita na ang isang gobyerno na nagpapakilalang demokratiko at ayaw nang maibalik sa madilim na gapos at pangil ng tiraniko na paghahari at diktadura dahil yun ang ikinapatalsik ng kanyang ama, ay ngayon ay nagkukunwaring mabait subalit pangil ng diktadura ang nararamdaman sa ground doon sa mga mapayapang pagkilos ng mamamayan na hindi na natin nakita in the last 40 years or so. Attorney Valera, how shocking is this under the Marcos Jr. government? Very shocking yan. Alam mo, ang aking posisyon dyan, kahit ikansila nila yung permit ng rally at barikadahan nila yan, kung itutuloy ng hakbang ng maisog ang rallying ito at ipakita na ito ay isang mapayapang pagtitipon, hindi natin pwedeng pabayaan ang paulit-ulit na pagpigil sa lehitimong mga pahayag ng malayang pananalita at mapayapang pagtitipon dahil naglalarawan niya ng isang madilim na larawan ng kalagayan ng demokrasya sa ating bansa katulad na nabanggit mo ka, Eric, no? Kaya nga ngayon parang yung I'm being emotional na nababahala ako na yung paggamit ng politikal na kapangyarihan ng local officials na may basbas ang Malacanang upang supilin ang lehitimong disensyo ng oposisyon ay talagang ito ay hindi po ito tatak ng isang lipunang demokratiko kundi isang tatak ng isang dictatorial na rehimen. Klaro. Ma'am Lorraine, would you like to interrupt? Ituloy po natin itong ating mga rally. Sana ituloy nila yan at makikiisa po tayo sa patuloy na mag-create ng tinatawag nating atmosphere, hindi lang din sa Pilipinas, kundi dito sa Amerika para ipaliwanagan ang
mga Amerikano na maintindihan nila kung anong nangyayari din sa Pilipinas. Kasi alam mo rito, lumalakas ang anti-war movement, no? Yes, tama. Kahit nasa universidad na kung saan ako graduate sa Columbia University, nagsimula yan nung encampment to protest yung genocide sa Gaza. Ngayon ay napakarama namin ng universidad. So malakas ang anti-war movement. Ako, bilang ako, American and Filipino citizen ako, but I consider myself as a world citizen. Napakahalaga po niyan. Ayaw kong gamitin yung binabayad kong buwis upang painitin at magkaroon ng gera kahit sa anong bahagi ng mundo kasi disipulo ako ng kapayapaan. Ayun. Ma'am Lorraine, briefly, would you like to interact kasi nasa linya na si Ernesto Quijano? Attorney Vanessa and Sabadell, sabi kasi, let's just bring him in na, Eric. Okay. Hold your line muna, Ma'am Lorraine and Attorney Valera, sapagkat we will get the direct information now from the representative directly of the core group ng mga organizers ng hakbang ng maisog protest rally ng mamamayan sa Dumaguete City. Let's bring in Ernesto Quijano. Sir, are you there on the line now? Ini-establish pa yata ulit, naputol na naman ang linya. Ma'am Lorraine, go ahead po for your interaction. Sinabi ni Carl yung kasi attorney na yung survival ng humanity ng sangkatauhan, sometimes it really just depends on the psyche of a man, of humans, of our leaders. So diyan tayo namemeligro, Ang survival ng Pilipinas ngayon ay nakasalalay sa isang napaka-fractured na vessel, isang gumagamit, isang durugista, So yung nakikita natin kasi ngayon, yung I like what you said, likas na karapatan, inalienable rights. Kahit yun, yung mga atraso niya dito, tuloy-tuloy, sunod-sunod, as if he's not aware of it, of what he's doing. And most likely he isn't. Most likely he is lulunga sa droga. We already all know what that means. So dito nakasalalay ang ating bansa. Inalienable rights ang ibig sabihin nun. Kahit napanganak ka na wala kang extremities, wala kang ilong, na mentally you are challenged to the point where very basic na lang ang functions mo, dahil tao ka, meron ka pa rin karapatan, mga karapatan na hindi pwedeng tanggalin sa'yo. Pero itong Pangulo na ito, sunod-sunod, tuloy-tuloy, and there is no one in his administration that's taking a principled stand and saying, let's stop it. Okay. So ito yung delikado. Because of his leadership that's tainted by this fractured vessel. Okay. Ang ating bansa, ang salin lahi ay namimiligro. Okay. Attorney Valera, sir, may pahabol na tanong dito sa iyo bago po ang ating pag-wrap up sa inyong talakayan kasama sa Pilipinas Nating Mahal. Ngayong araw po ay sabay-sabay na inilunsad ang isang binayaran at inorchestrate na atake na hindi pang bansang interes ang dala kundi atakihin ang mga Duterte. Rally sa labas ng Senado at rally sa labas ng DepEd para paresignin si Inday Sara Duterte bilang kahit na siya top performing and most trusted cabinet secretary sa ilalim ng Marcos government. At ganon din po ang panawagan na pumasok ang International Criminal Court na bogus at walang karapatan na makialam sa bansa natin sa Pilipinas, ay nananawagan silang arestuhin si Duterte at tanggalin sa Pilipinas. Obviously, ito po ay isang matagal ng plano na atakihin at i-focus sa mga Duterte ang mga pagkilos para mahiwalay at mapagtakpan ang lehitimo at mas nakakapangibabaw dapat na mga issue ng kapalpakan at kabulukan sa gobyerno, korupsyon, ang kanilang diskarte sa konstitusyon na ito ay kanilang abusuhin, ang pag-abuso sa pundo, at pati na po ang tapang-tapangan na gira-girahang direksyon ni Marcos Jr. All of this, pati ang panunumbalik ng mga diktadura, gusto nilang pagtakpan ng atake laban sa Duterte sa mag-ama, kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte, at milyon ang pinundo nito. Attorney Valera, at ang mga pulis nagpapapicture pa kasama sa mga grupong ito at binibigyan sila ng malayang mga espasyo. Samantalang nagbabarikada ang pulis sa may Freedom Park sa Dumaguete at binarikadahan din sa Bustos. Attorney Valera, your reaction? Malinaw na malalimang planado yan, yung mga nangyayaring yan. No? Kahit na unahin natin yung mobilisasyon na kung saan ay sinisigaw nila na papasukin ang ICC, no?
bagamat alam ng sambayan ng Pilipino at alam nung nakakaintindi ng batas ng ICC na magmula nung March 2019 na nawala na tayo sa membership ng ICC, ay wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Pangalawa, alam natin na yung batayang prinsipyo ng complementarity principle, habang ang hukuman ng ating bansa ay bukas at functioning well and normally na po nagpa-function naman po yan, ay hindi po pwedeng pumasok ang foreign na intervention. At sila ang mamayagpag at mag-rule sa ating judicial system. No? And of course, malinaw din naman yan kahit na mga bansa. Naalala ko tuloy ka Eric and Dr. Lorraine. Alam mo ba, inisyuhan ng warrant of arrest si President Bush Sr. Doon sa Iraq War. Tama. No? Ng ICC. Pero of course, hindi irerespeto yan ng Amerika kasi ito nga yung pinapanukalo ko noon pa na may batas kasi sa Amerika, pag tumuntong ang any ICC officer or judge para i-issue yung warrant of arrest, doon pa lang sa airport ay aarestuhin na sila. Sigurado yun. So, pero of course, dahil ang pinakamabigat dito, ang ICC, kaya ayaw ng India, ng China, ng US mismo, ng Russia, dahil wala ngang accountability at subject sa manipulasyong politikal. Tama. So kung makikita natin, nagagamit itong mga loyalista ngayon na mag-rally kahit hindi nila alam yung malalim na usapin dito. Of course, yung kabuuan, doon pa rin sa mobilisasyon against yung anti-Duterte mobilization. Yung direct atake kay former President Duterte tsaka kay VP Sara, Yes. na kung saan ay malinaw na alam naman natin yung kakayahan ni VP Sara at alam natin yung paano niya tinataguyod ang Department of Education bilang kabinete ni PBBM at pinagaganda niya ang takbo nito. Klaro. So alam nila kasing political threat siya Yeah. at siya yung susunod na presidente at pangulo ng Pilipinas. Ito yung hakot at binayaran na walang kabuluhan sa pambansang interes na uri ng mobilisasyon. Equivalent ito sa tinatawag noon, Attorney Valera, na fascist mobilization during the time of Hitler. At ang contradiction mo, ang irony mo dyan, sasabihin nila, malaya sila. Voluntaryo silang nagrarally. Yeah, malaya sila. Pero yung mga tumututol at nire-raise yung mga fundamental na issue sa ating sambayanan upang mag-raise ng awareness, nandun, binabarikadahan o kinakansela yung permit. Tama. At hindi nila malaman kung anong gagawin. Pero sa ganitong ginagawa nila, lalong lumalakas yung pagkakaisa at yung pagkondena ng sambayan ng Pilipino sa mga aksyon na ito, no? Dahil humihingi tayo ng kalinawan at humihingi tayo ng pananagutan ng administrasyong ito. Exactly. Ma'am Lorraine, your final interaction bago ang final message ni Attorney Valera. No, Attorney Valera, yung just to continue what you're saying, no? Ang nakakagalit kasi dito yung ang napakababa ng diskurso at ginagawang tanga ang Pilipino na alam naman na dapat ini-educate ang taong bayan, 'di ba, na hindi tayo miyembro ng ICC, etc. etc. Naputulata ang line kay Ma'am Lorraine, mga kababayan. Pagsusulong Ayan ng na. pagmamangmang ng Pilipino ay tinutuloy-tuloy nila, no? So that's one of those other things na nakikita ko na ginagamit ang mga kababayan natin na nangangailangan at nagiging mababa ang level ng diskurso. Na mahalaga yon sa isang demokrasya na mataas ang level ng diskurso natin. Yan yung nakikita natin katulad yung stage na drug bust ni Bongbong Marcos, no, na talagang makita mo ang baba talaga ng kalidad ng pangulo na ito, no? Yes, ma'am. Ma'am, may pahabol na tanong kay Attorney Valera before ang ating pasasalamat sa kanya. Attorney Valera, bukas po magkakasabay ang binubusalan at nilulumpo na demokratikong pagtitipong mapayapa sa Negros, sa Dumaguete, dito sa pagpapatuloy ng Senate Committee hearing on the PDLX. At marami po ang gustong pakinggan at makita po ang daloy ng revelation ni Ginoong Jojo Morales para sa pagpapakita po ng main issue dito kung mayroon bang koneksyon sa pananagutan
accountability, competence, and mental health of the President, yung mga nangyaring hindi natuloy at binosalan at ginipit na operation na involve ang asawa niya at ang former Executive Secretary, the second or the top highest cabinet official of Noynoy Aquino, si Paquito Ochoa, nakabarkada at ka-office mate or law firm partner ni Lisa Araneta. All of these things ay pilit tinatabunan nitong mga fascist mobilization, pasistang pagkilos at mga pangbubusal sa pagkilos ng mamamayan. How do you look at the importance of the Senate Committee hearing and the Maisog Rally na magkasabay na daluyong ng pagdaloy ng sentimentong totoo ng pangbansang usapin at interes ng mamamayan? Alam mo, yung dalawang yan na naging focus ng ating diskusyon ngayong gabi, ka Eric and Dr. Lorraine, ay yun nga, yung tension na yan at saka yung usapin ng droga. No? So, bigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng magandang diskusyon dyan sa Senado at nagpapasalamat tayo kay Senator Bato. No? Si Jonathan Morales ay isa pong bayani yan ng bayan. No? Itataya niya ang buhay niya and we hope na mabigyan siya ng tamang proteksyon. Isa din dyan na potential na maging bayani dahil nakakaalam kung anong nangyari ay si Maricel Soriano. Hindi ko alam kung siya ay tetestigo. At kung tumestigo man siya ay mabuti yan at magkaroon ng isang kapaliwanagan. No? So mahalaga yung sundan natin ang itong revelation na mangyayari dito sa Mayo 7. No? So doon naman sa Maisog Rally, tama yung sinasabi ni Dr. Lorraine, tama ka Eric, patuloy talaga nating dapat itaas ang ating mga tinig na manindigan ng matatag sa harap ng tiraniya at pag-aapi. No? Ito na yung nangyayari. Pabayaan natin ang rally ng Hakbang Maisog na maging isang tinatawag nating tanglaw ng pag-asa. Isang simbolo ng ating pagtibay at determinasyon. Sapagkat makikita natin na yung pagsulong ng Hakbang ng Maisog ay lalakas yan sa buong kapuluan. No? Dahil malinaw yung tinig ng pagkakaisa at yung lakas ng isang pakikibaka para sa isang tagumpay. And I always pray na tayo ay magtagumpay para sa sambayan ng Pilipino. Attorney Valera, Pwede hold ba your line ha. question? Ma'am, pahabol mo. Ma'am, wait lang ma'am. Yeah. Attorney Valera, request namin, pagkatapos ng final interaction, join us ni Ma'am Lorraine sa ating extra sa Pilipinas nating mahal. Go ahead, Ma'am Lorraine. Attorney, sir, may tanong ako sa iyo kasi dami kong actually gustong itanong sa iyo kasi ikaw ay isang profesor at napakabuting estudyante ng kasaysayan, no? So, what I find really interesting about all of this is how a Ferdinand Marcos Jr. cannot learn from his namesake, no? And he's doing the exact same thing, same exact mistakes of his father. What does history teach us about people like this? And ano yung itinuturo ng kasaysayan sa isang bansa na hindi panunupil? Pwede po ba, sir, pakiliwanag, bigyan mo kami ng liwanag kasi talagang I find all of this interesting. Go ahead, sir. Alam mo, mahirap tignan kung ano yung pagbasa o paano natin babasahin ang isipan ni Pangulong BBM. No? Pero alam mo, sa tingin ko, kailangan niya ng tulong at kapaliwanagan at liwanag ng isipan. No? Sa ngayon, kahit mismo yung pulisiya ni Pangulong Marcos Sr. nung araw sa China ay kakaiba sa ginagawa niya. No? So, dito sa sitwasyon na ito, Dr. Lorraine, ang masasabi ko lang ay yung kailangan natin ng puspusang pagpapaliwanag at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil dito ay nakikita ko na kung hindi mapapaliwanagan si Pangulong BBM, ay magkakaroon talaga ng isang makasaysayan na conflict, hindi lang sa different political forces internally sa ating bansa,
ay palalawakin pa yung unrest, political unrest, dahil sa geopolitical tension, dahil sa napipintong gera na hindi naman dapat nating pasukin. So, I always, in my perspective, Dr. Lorraine, laging may spiritual dimension sa akin ang lahat ng events. Lagi siyang bilang ordained evangelical minister. Kahit sa klasiko, kapag ako'y nagbibigay ng analysis ng international security and alliance, tinitignan ko yung mga factors of events at saka yung lessons of history. At mahalaga yung panalangin ng sangkatauhan. No? So dito, again, malaki yung challenge na hinaharap natin dito. Dahil hindi ito simpleng pagbibitiw ng kapangyarihan, dahil alam natin na maraming local government forces at mga tinatawag nating political forces na would be dreaming of exercising the very same political powers. Tama. Unfortunately, ay naaabuso ang ganitong kapangyarihang politikal, kaya nawawala yung pinaka-esensya ng demokrasya. Attorney Valera, Ma'am Lorraine, ang rejoinder ko doon sa tanong na yon. Ang mga diktador at mga mapang-alipin at mapang-api na mga leader sa pamahalaan at kapangyarihan, nagaganap at nauulit po ang pag-abuso at hindi sila natututo sa kasaysayan at karanasan sapagkat wala sa puso nila ang interes at kabutihan ng mamamayan. When the interest of the people is absent within the heart of the leader at ang interes niya ay personal at kabutihan ng kanyang pamilya at ng kanilang mga kamag-anak at hindi ang totoong kabutihan ng buong mamamayan, ang pag-ulit ng kamalian at pagkawala sa matino na desisyon pabor sa kabutihan ng mamamayan ay mauulit kagaya ng nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos Jr. Why did Duterte, for example, Rodrigo Duterte, did not cling to power at walang sign na siya'y magkamal ng kapangyarihan at yaman sapagkat wala sa puso niya ang interes na personal lamang kung bakit siya nasa pamahalaan at namumuno ng bayan. Interes ng mamamayan ang kanyang tinayaan at kung kaya hindi niya inuulit at gagamitin ang kapangyarihan para sa personal na kapakinabangan ng kanyang pamilya at sarili. Ito ngayon ang wala kay Bongbong Marcos Jr. Ang kanilang pagbibingi-bingihan, pagbubulag-bulagan at ang kanilang insensitivity to the highest degree sa nararamdaman ng mamamayang Pilipino ay isang patotoo na hindi mapipigilan ang pag-ulit ng kasalanan at kaganapang naganap sa kanyang ama sapagkat wala sa puso nila ang interes ng sambayan ng Pilipino. At yung dimension na binigay ni Attorney Valera, Ma'am Lorraine, wala sa puso nila ang totoong pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Ma'am Lorraine, your final message at ang ating pasasalamat kay Attorney Valera. What I find this interesting on so many levels, having been because I'm in new media now, diba, in communications. So because of the internet, because it's the age of information, no, napabilis talaga yung kung anong 20 plus years nung tatay niya, bumibilis talaga ngayon. Because of course he does not have the brilliance of his father. So I find it really interesting how yung expressing our freedom, no, has taken a different form, and that I'm sorry to tell the Marcos administration, they don't understand the nature of the beast of this age of information, because they are fantastic liars left and right, no? And it's the age of information. People know that you are liars. Claro. So now you've lost the trust and nagplummet, no? And this is what I don't understand about this administration. It's really interesting, attorney, and so yun lang yung gusto kong sabihin, no? You will never go wrong, Ma'am Lorraine, in governance Yeah, when the interest of the people is in your heart and you stand by it. Yung kung Yeah, wala tama yon, talaga. mauulit ang pagiging diktador mo at pagiging abusado when the interest of the people is not in your heart. That is always the lesson of history. Ang paglilingkod sa masa at sa sambayan ng Pilipino sa mamamayan, for that matter, ay hindi po napipeke. Kapag wala yan sa puso mo at sa karakter mo, uulit at uulit ang kaganapan ng kasaysayan. Yun po ang Tama yan, nangyayari tama. ngayon. Yung interesting sa akin dito sa administrasyon na ito, yung mga basic na things hindi nila alam, yung politics is addition, no? So kahit yung pinaka-fiercest na loyal sa kanila at yung pinakamamahal nila at nagsuporta sa kanila are their fiercest enemies now, no? I mean,
they've really disrespected Okay. them and really been so ungrateful and have treated them like trash. So this is what's interesting to me, and they don't even know that power comes from the people. So they did not serve for 2 years, and now they are paying the price Okay. for this, no? Okay. So I find all of this interesting. Okay, Attorney Valera, your final message at kami po ay sasamahan ninyo sa ating pag-extra. Briefly, your call to the Filipino people and your reminder dito sa mga humahawak ng kapangyarihan, lalo na po ang Pangulo ng Bansa. Nako, na maraming salamat sa pagkakataong ito, Ka Eric and Dr. Lorraine. So, in the midst of adversity na ating hinaharap, ay kailangan pa rin natin talagang itulak ang tunay na pananagutan at kalinawan. No? Ang posisyon natin ngayon, malinaw dapat. Ang panawagan natin sa sabayang Pilipino ay no to war. Stop the war. Itigil po natin itong geopolitical tension na ito na kung saan ay napakapanganib po sa mga ordinaryong mamamayan at kahit na sa mga businesses na nandito ngayon. So, pangalawa po na ating panawagan ay bilang paglilinis at pagtitibay ng integridad ng ating nasyon. Umaapila po tayo muli. Ito ay apila ng sambayanan na si Pangulong BBM ay mag-conduct ng isang voluntary drug testing. Yung 5 pinaliwanag natin doon in the open, makakatulong po yun para sa kaliwanagan. No? At katulad ng nabanggit natin last time, kung negatibo ito, then of course, magandang reaction yan sa sambayan ng Pilipino. Pero kung nagpositibo naman, ay dapat alam natin. At ang panawagan ng sambayanan ay dapat bumitiw siya sa tungkulin. Klaro. Para sa kapakanan ng sambayan ng Attorney Pilipino. Valera, maraming So, sa inyo pong salamat. lahat, no? Sa inyo pong lahat, sana tayo ay maging disipulo ng kapayapaan. Huwag po tayo magpalinlang sa pagtulak sa atin sa bangin ng paggamit ng violence at ng giyera. Hindi po yan ang direksyon na dapat tunguhin ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Attorney Valera, at tuloy po ang Maisog Rally with or without barricades. Pumayag man o hindi ang gobernador at pumayag ang mga pulis sa Negros, ang taong bayan ay tutulak sa daluyong ng kasaysayan para tindigan ang kanilang mga karapatan sa mapayapang pamamaraan sa gitna ng unos ng pangil ng diktadura na ginagawa ngayon sa ilalim ng gobyernong ito. Samahan niyo po kami muli araw-araw sa paglilingkod sa Pilipinas nating mahal. Kasama ko ngayon si Ma'am Lorraine at si Atty. Valera, at ito po ang tambayan at daluyan ng pagtitipon ng boses ng mamamayang Pilipino, at sabay-sabay tayo, samahan nyo kami araw-araw dito sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat, sambayan ng Pilipino.